Alam nyo, ang ating mga beloved anak ng ating mga beloved Almeida pa. Robert Diaz, praise the Lord po. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating mga beloved preacher June. Puri ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po muna mga minamahal ay manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Taas po natin ating kamay. Kung tayo gabayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. O dakila, mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalong pinakamamahal na Panginoon, sa paunang dalangin, na pong minamahal at iginagaan na pastor, kayo po nagpupuri at nagpapasalamat sa malayang pagkakataon ni pinagkaloob mo po sa amin na may kalakasan at pag-iingat makating sa lugar na ito. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa panibagong buhay na ipera ng pinahirap mo sa amin sa umagang ito at sa bawat bahagi ng banal na gawain na yung pong pinagpalat nilang isan, higit ang pagkilos mo sa aming kalagitnaan sa iyong banal at matamis na presensya ng silbing galak sa aming mga puso't isipan, kaya't kung paano po pinagpala mga unang bahagi, mahal na Panginoon, pagpalain mo rin pong lubos ang pag-aaral namin ng iyong banal na salita, tunay na saga ng akin, wala po akong magagawa. Gamitin mo lang po ko bilang daluyan ng Espiritu ng pagpapala ang mga labing ito, may pahayag ang iyong banal na salita na may pag-ibig, kalakipang kapangyarihan na nagmumula sa iyo, mahal na Panginoon, at sa mga nakikinig, gusto po, mahal na Panginoon, kayo ng Espiritu ng pangunawa, ngunit bago po ang lahat, linisin po aking puso, mahal na Panginoon, at sa makapangyarihang pangalan ng Jesus, po ng dalangin na po minamahal at ginagalaw na pastor, aming sama-samang sinasaway ang lahat ng hadlang na gawa ng kaaway, demons, hindrances, cast out and believe in doubts from them. In Jesus' name pray, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. Handa po natin mga minamahal. Yung ating pong ballpen at papel mga minamahal upang masundan po natin mga minamahal yung mga talata. The highest praise, glory, and honor to our Lord Jesus Christ, mga minamahal, and I give the honor and respect to dearly beloved, honorable parents in the Lord, to our beloved evangelist, Wildy Estrada Almeida, then Prophet, our loving God, sa ating pong dearly beloved, Assistant Pastor Lina C. Almeida sa kanilang mabubuting turo at aral. Hindi po natin malilimutan na iniwan po sa ating mga minamahal at sa kanilang mga minamahal ng mga anak, beloved children, grandchildren, and children-in-law. The whole Almeida family, sa lahat po ng aking mga kapwa magagawa, sa ating beloved preacher, pastoral worker, sa lahat na ginagamit ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo sa kanya pong balalaubasan. Sa inyo po, mga inibig kong makapatid, baguhan matdatiyan, sa ating pong bisita. Welcome po kayo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa ating pong live webcast viewers. Sa mapagpalang hapon na po, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Naka-screen na po yung ating pong pag-aaralan, mga minamahal. Ang pag-aaralan po natin, mga minamahal, be cautious, mga minamahal. Sa Tagalog, maging mapanuri, mga minamahal. Sa ating sa kalagayan ngayon, mga minamahal, ligliga na. Kaya kinakailangan, meron tayong karunungan mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po nabasahin natin talata, mga minamahal. Ito po'y isang halimbawa lang, mga minamahal, na kung saan kinakailangan ang Kristiyano, mga minamahal, maging mapanuri po talaga sa lahat ng bagay ng ating pamumuhay, mga minamahal. Dahil ayaw ng Diyos, mga minamahal, na yung lahat ng ating pagalan, mga minamahal, ating paglilingkod, yung mga araw at taon ng ating buhay, ay masayang, mawalang kabuluhan, mga minamahal. Kaya ang gusto ng mahal na Panginoon, mga minamahal, magkaroon po talaga tayo ng panunuri sa ating paglilingkod, sa ating pinakamamahal. Pag sinabi panunuri, sa lahat ng bagay po yan, maging mabutit masama. Yan ang gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon, para wala pong masayang, mga minamahal. Kaya napakasaya lang po, mga minamahal. Ito pong ating babasahing talata, mga minamahal, napaka-talagang related sa ating pagka-Kristiyano, mga minamahal. Buksan po natin, mga minamahal, ang unang talata, Ecclesiastes 8:14.
Ito po mga minamahal, ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ikinumpara ng Diyos to sa dalawang mga minamahal pangyayari. Isang matuwid at isang sanlibutan, mga minamahal. Sige po, kindly po, ating beloved texto. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes, Kabanatang 8, ang talata po'y 14. May walang kabuluhan na nangyayari sa lupa, na may mga matuwid na tao na kinapapangyarihan ng ayon sa gawa ng masama. Muli, may mga masamang tao na kinapapangyarihan ng ayon sa gawa ng matuwid. Aking sinabi na ito man ay walang kabuluhan. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang banal na salita. Na, sundan niyo po mga minamahal, yung binasa mga minamahal. Napakalaga po. Sabi rito mga minamahal, kaya sinasabing related sa Kristiyano to mga minamahal, dahil tayo po ay matuwid sa harapan ng mahal na Panginoon. Pero nababaliwala po yan mga minamahal kapag tayo po ay nagkakasala. Kaya ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon, maging mapanuri tayo sa lahat ng ating ginagawa. Kaya sabi po ng binasa, mga minamahal, may walang kabuluhan na nangyayari sa lupa, na may mga matuwid. Pag sinabing matuwid, walang ibang tinutukod yang Kristiyano, mga minamahal. Sabi, matuwid pero nagagamit ng kapangyarihan ng masama. Nagiging instrumento pa tayo sa paggawa ng hindi maganda sa harapan ng mahal na Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, na sa lupa na may mga matuwid na tao na kinakapangyarihan ng ayon sa gawa ng masama, muli, may mga masamang tao na kinakapangyarihan na ayon sa gawa ng matuwid, aking sinasabi, ito man din ay walang kabuluhan. Parehas lang. Kaya kung iisipin mo, kapag ang Kristiyano nagkakasala, anong pagkakaiba natin sa mga sanlibutan? Di po ba mga minamahal? Kaya ang binigay ng mahal na Panginoon sa ating mga minamahal, binigyan tayo ng karunungan para magkaroon tayo ng panunuri na sa lahat ng ating gagawin sa harapan ng mahal na Panginoon, maging mabuti o masama na hindi dapat gawin ng Kristiyano, binigyan tayo ng isang halimbawa at guide para sa isang mananampalataya, para po tayo makasiguro ng ating kaligtasan. At sa lahat ng ating gagawin, sa harapan ng mahal na Panginoon, ay ito po ikarapat-dapat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, kung ang dalawang ito, mga minamahal, ay hindi naging tapat, mga minamahal, dahil sa isang matuwid na gamit ng kaaway. Kaya ang ibig sabihin, hindi tapat. Yung isa naman masama, nagamit ng kabutihan. O pareho pong hindi tapat yon, mga minamahal. Kaya ang sabi ng mahal na Panginoon, nawawalan ng kabuluhan sa isang Kristiyano, yung ikaw naglilingkod sa Panginoon, sa kabila ng lahat, gumagawa ka pa, kinakapangyarihan ka ng ayon sa gawa ng masama. Mga minamahal ko. Kaya anong dapat gawin mga minamahal kapag ang tao kinakailangan makasiguring kanyang kaligtasan? Binigyan tayo ng Diyos ng karunungan. Pag sinabing karunungan, upang umalam ng lahat ng bagay na mabuti, mga minamahal, at masama na hindi dapat gawin ng Kristiyano. Ano po yun, mga minamahal? Sabi ng Kawikaan 4:7, mga minamahal, ito ang ibinigay ng mahal na Panginoon para magamit natin sa lahat ng bagay na mapanunuri, mga minamahal. Maintindihan natin yung mga gawa ng kaaway. Pakibasa po, ating mahal na kapatid. Dito po sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 4, ang talata po ay 7. Karunungan ay pinakapangulong bagay, kaya't kunin mo ang karunungan. Oo, sa lahat mong kukunin, ay kunin mo ang unawa. Amen. Palakpakan po ba natin ang ating pinakamamahal na Panginoon? Ang salita ng Diyos, mga minamahal, Genesis to Revelation, lahat po yan mabuti. Pero pag sinabing pangulong bagay, mga minamahal, isang alimbawa, ang presidente, pangulo po yan, sakop niya ang buong Pilipinas. Pero sa Biblia, ang sinabi ng mahal na Panginoon, bakit kinakailang ito ang kuhanin ng isang mananampalataya? Kasi ito yung gagamitin mo para sa panunuri ng pagiging isang buhay Kristiyano, mga minamahal. Kaya sabi, karunungan ay pinakapangulong bagay. Pag sinabi pinakapangulong bagay, mga minamahal, magagamit mo yan sa lahat. Ang sabi ng Biblia, pinakapangulong bagay at ang karunungan o sa lahat mong kukunin, kunin mo ang unawa. Dahil sa karunungan, may unawa, lahat maiintindihan mo. Mauobserba mo, mababantayan mo yung gawa ng kaaway. Kaya nga karunungan ang binigay sa atin ng mahal na Panginoon. Bakit ito ang pinakukuha ng Diyos sa atin, mga minamahal? Gusto natin, mga minamahal, maligtas. Kaya ang nais ng mahal na Panginoon sa ating pagsusuri, meron tayo nito. Kapag wala tayo nito, hindi natin mababantayan ang lahat ng gawa ng kaaway dahil wala tayong karunungan nang gagaling sa ating pinakamamahal na Panginoon. Take note, mga minamahal. Dalawang klase ang karunungan. Isa pong karunungan na galing sa sanlibutan. Ang karunungan na walang kabuluhan, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, ang karunungan ng sanlibutan ito ay walang kabuluhan. Ang karunungan mula sa mahal na Panginoon, ito po yung karunungan magpasawalang hanggan. Sapagkat Diyos ang nagbigay ng karunungan.
mga minamahal. Kaya yung ating karunungan pamumuhay, mga minamahal, pag sinabing ito'y panlangit, lahat ng gagawin natin, dahil ang binigay ng Diyos, Diyos mismo ang nagbigay, yung karunungan mismo galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya magkaiba po, mga minamahal, ang knowledge ng karunungan ng salibutan at ang karunungan galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po yung wisdom, mga minamahal. Kaya ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, saan natin gagamitin, mga minamahal, karunungan ay pinakapangulong bagay. Ito yung pinakamataas na kinakailangan makuha ng isang Kristiyano. Binibigay ng mahal na Panginoon, sa lahat mong kunin mo ang karunungan. Dahil nandito ang lahat ng iyong gagawin bilang isang Kristiyano para maunawaan mo ang lahat ng bagay sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Para saan ang karunungan, mga minamahal, sabi ng Biblia, upang kumilala ng lahat ng bagay. Kaya nga, magagamit mo. Makikilala mo ang lahat ng bagay, mga minamahal. Pakibasa po, Pilipos 1:10. Mga supporting verse po natin yan, mga minamahal. Hindi ko po sinama sa lista. Dito sa aklat ng mga taga-Pilipos, sa Kapitulo'y 1, ang talatay 10, upang inyong kilalanin ang mga bagay na magagaling, upang kayo maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa kaarawan ni Kristo. Amen. Amen! Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Saan po gagamitin yung karunungan, mga minamahal? Upang kilalanin yung mga bagay na magagaling. Pag sinabing magagaling, mga minamahal, napakarami po yan. Hindi lang po puro kabutihan yan. Kahit yung masama, kikilalanin mo yan para hindi mo yan magawa. Kaya nga sabi rito, walang limitasyon yung ibinigay sa iyong karunungan. Sa lahat ng bagay, magagamit mo ang karunungan binigay sa iyong mahal na Panginoon. Paano mo gagamitin? Sabi ng Biblia, upang inyong kilalanin ang mga bagay na magagaling. Makikilala natin yung mga bagay na mabuti at yung masama na hindi dapat gawin ng Kristiyano. Yan po yung magagaling, mga minamahal. Makakaiwas ka sa sungkit ng kaaway. Dahil nakikilala mo, binigyan ka ng Diyos ng karunungan upang kilalanin ang lahat ng bagay. Dito sa ibabaw ng lupa, mga minamahal, marami kasing paraan pwedeng gamitin ng kaaway, mga minamahal. Napakarami niyan, pero ang binigay ng Diyos, kumpleto rin. Magagamit mo raw pagkakilala ng bagay na magagaling sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi rito, upang kayo'y maging mga tapat. Tingnan nyo, mga minamahal, bakit tayo magiging mga tapat? Dahil sa ibinigay na karunungan, nalilinis natin yung ating sarili, nakakaiwas tayo sa mga gawa ng kaaway, at nasusunod pa natin ang buo ang kalooban ng mahal na Panginoon. Bakit? Dahil lahat ng bagay binigay ng Diyos, nakasangkop na ron sa karunungan na ibinigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi rito, magiging tapat ka. Bakit? Dahil alam mong iwasan ang lahat ng bagay na masama. Magiging malinis ka sa harapan ng mahal na Panginoon, mga minamahal ko. Makapag-praise the Lord po tayo, mga minamahal. Talagang, totoo po, napakaseryoso po talaga ang salita ng mahal na Panginoon sapagkat hindi po napapabiro ang salita ng Diyos, mga minamahal. At isa pa, ito po yung pagkain ng ating kaluluwa, mga minamahal, para lumakas tayo sa ating pananambahan, mga minamahal, madagdagan yung ating karunungan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, magiging tapat ka at walang kapintasan. Bakit? Naiiwasan mo yung mga gawa ng kaaway. Meron kang karunungan para basahin, mga minamahal, yung gawa ng kaaway. At meron kang karunungan para gawin ang lahat ng kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa lahat ng bagay yung ibinigay sa iyong karunungan, magagamit mo, mga minamahal. Ang sabi ng mahal na Panginoon, magiging wala ang kapintasan hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dadatnang ka ng sakdal. How much more, mga minamahal? Mula sa pagkakasala, binasa mo ang Biblia, binigyan ka ng karunungan, unawain ng mga bagay na mabuti at masama, hindi dapat gawin ng isang Kristiyano. Pero ngayon, eto, haharap ka hanggang sa pagbalik ng mahal na Panginoon, magiging malinis ka at karapat-dapat sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Puri ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Sa umagitan ng karunungan na binigay sa ating mga minamahal, pag ginagawa mo yung kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, sabi, diyan ka raw makikilala. Ito yung magpapakilala sa'yo, uy, Kristiyano yan. Kasi yung karunungan sa'yo, isang naglinis ang lahat ng bagay na masama. At yung lahat ng bagay na mabuti na dapat gawin ng Kristiyano, sabi ng Biblia, makikilala ka ngayon. Yung dating mga minamahal, dating ang kalat sa daan, umiinom, at gumagamit ay pinagbabawal gamot, pero ngayon, ang suit mo puti, mga minamahal. At nakikita ngayon, may dala kang Bible. Ang sabi ng Biblia, nakikilala ka na ikaw ay anak ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Basahin po natin sa aklat po ng Tito 2:7. Dito po sa aklat ng Tito 2, ang talatay 7. Sa lahat ng mga bagay ay magpakilala kang ikaw ay isang uliran sa mabubuting gawa
at sa iyong aral ay ipakilala mo ang walang kamalian, ang kahusayan. Amen. Amen. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Doon sa karunungan na binigay sa ating mga minamahal upang kumilala ng lahat ng bagay, sabi ng Biblia, dito ka raw sa lahat ng bagay ay makikilala kang ikaw ay isang uliran sa mabubuting gawa. Ang mga minamahal, sino tayo mga minamahal na isang makasalanan? Subalit nung lumapit tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, yung hindi kayang bayaran ng kayamanan ng salibotang ito, meron tayo ngayon para gamitin natin sa pagiging mapumuhay Kristiyano, yung karunungan para kumilala ng isang bagay. At sabi nito, dito ka makikilala bilang isang tunay na anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi, sa lahat ng bagay ay magpapakilala kang ikaw ay isang uliran. Mga minamahal, makikilala ka. Bakit? Sa lahat ng mabubuting gawa. Sabi rito, mabubuting gawa. At sa iyong aral, yung sa iyong natutunan na salita. Mga minamahal, pag sinabing aral, itong mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ipakilala mo ang walang kamalian at kausayan. Mapalakpakan po ba natin ang ating pinakamamahal na Panginoon? Kaya sa umagitan ng karunungan ng salita nito, mga minamahal, sabi, makikilala ka raw. Kahit sa inyo sa bahay nyo, mga minamahal. Sabihin ganon, si brother, binago na ng mahal na Panginoon. Di ba? Dahil nakilala nila na ikaw ay dumadalo na sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Yan daw yung magpapakilala sa iyo, mga minamahal. Pag tinanggap mo, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, sa lahat ng bagay, makikilala ka. Kasi kung dati, lahat ng bagay, meron ka eh. Pag may inuman doon, doon ka. Pag may sugal doon, doon ka. Eh ngayon, sa lahat ng bagay nito, wala ka na sa sugalan, wala ka na sa inuman, nasa bahay ka na ng Panginoon. Di po ba, mga minamahal? Kaya yung ibinigay sa atin, mga minamahal, doon ka makikilala na ikaw ay isang anak nga ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ang sabi ng Biblia, mga minamahal? Sa umagitan nito, mga minamahal, nagkaroon tayo ng pag-asa sa kalangitan. Sabi po ng 1 John 3:3, pakibasa po. Dito po sa unang Juan, Kapitulo 3, versikulo 3. At sino mang mayroon ng pag-asang ito, sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng ating nabasa, mga minamahal, dahil nakilala kang ikaw isuliran sa lahat ng mabubuting gawa, ang sabi rito, nang walang kamalian sa iyong natutunan. Dahil dito sa natutunan mo, sabi ng 1 John 3:3, nagkaroon tayo ng pag-asa. Ano po yung pag-asa na yan? Yung buhay na walang hanggan. Dahil mga minamahal, meron kang karunungan na iwasan mo lahat ng bagay na masama. Dumating ang mahal na Panginoon. Anytime now, sinasabi natin, beloved evangelist, honorable pastor, mga minamahal, na lagi kayong anytime now, maganda, mga minamahal. Dahil hindi man mag-rapture, mga minamahal, kung alimbawa, mga minamahal, pantulot ng Diyos na kuhanin niya yung buhay, mga minamahal, kung hindi ka nakahanda at nasa panahon ka, na kung saan nakikihalubilo ka sa mga bagay na sanlibutan, mga minamahal. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, meron ka ng pag-asa, pero para manatili ang pag-asa na yan, maging katulad ka na ating mahal na Panginoon, nililinis mo ang iyong sarili. Pag sinabing nililinis mo ang iyong sarili, kinikilala mo yun lang lahat ng bagay na mabuti at masama na hindi mo dapat gawin sa harapan ng mahal na Panginoon. Nagiging malinis ka sa harapan ng ating dakilang Diyos. Kaya sabi, maglilinis sa kanyang sarili. Mga minamahal, kanya-kanya tayong pagtatrabaho ng ating kaligtasan. Work out on your own salvation, mga minamahal. At yung lahat ng gagawin mo, yan din ang ihahatol sa iyo ng Diyos. Pero kung mabuti yan, nililinis mo ang iyong sarili, gaya ka raw ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo na malinis sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang sabi natin dakilang Diyos, ang sino mang meron ng pag-asang ito sa Kanya ay naglilinis sa kanyang sarili na gaya naman niyang sarili. Sinusutil natin mga minamahal, sinusuway natin yung ating mga sarili. Sa lahat ng bagay na masama, hindi na natin ginagawa. Yun po yung paglilinis sa ating sarili, mga minamahal. Sapagkat yung ibinigay sa ating pagkakataon ng ating pinakamamahal na Panginoon, wala na pong kulang. Nakapaloob na po sa pangulong bagay, naaangkop sa ibinigay sa atin na karunungan. Meron kang panlaban para unawain ang lahat na bagay na masama at mabuti na dapat gawin ng isang Kristiyano. Kaya sabi, malilinis mo na yung sarili mo. Hindi mo na magagawa yung mga bagay na yan sapagkat meron kang karunungan basahin yung masama na hindi dapat gawin. Mga minamahal. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, para manatili mga minamahal, yung sinasabing pag-asa na yan, ang sabi natin pinakamamahal na Panginoon, kailangan magtiwala tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon ng buong puso, mga minamahal. At huwag tayong mananalig sa ating sariling, mga minamahal, kaunawaan. Hiwalay po sa Diyos yan. Kindly po, pakibasa. 3:5 po ng Kawikaan. Dito sa aklat ng Kawikaan, ng Kapitulo 3, ang talatay 5. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo
at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Amen. Amen. Praise the Lord. Yan po mga minamahal ang nagpapahiwalay sa mahal na Panginoon. Yung magkaroon tayo ng sarili nating pangunawa. Pag sinabing sarili, hindi po kasama ang Diyos dyan. Hiwalay po yan. Ikaw lang ang may gusto niyan, mga minamahal. Pero ang sabi ng ating nabasa, mga minamahal, maglinis tayo sa ating sarili. Pero pagka nagsarili ka, nagkaroon ka ng sarili mong kaunawaan, na hiwalay sa Diyos, yan ang nagpapalayo sa iyo para may pahiwalay ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. At para manatili naman ang pag-asa, ano ang gusto ng Diyos, mga minamahal? Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. Pag sinabing tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, walang pag-aalinlangan yan. 100% ang kalooban ng Diyos ginagawa mo. Pagkat may tiwala ka sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Mga minamahal. Kaya ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon, para manatili ang pag-asang yan, sa buhay na walang hanggan, mga minamahal, tayo mismo, mga minamahal, huwag tayo magsasarili ng pangunawa na hiwalay sa Panginoon. Kailangan isasanggunin natin lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Buong puso ang hihingi natin sa ating dakilang Diyos para ang karunungan binigay sa atin ay hindi manakaw ng kaaway, mga minamahal. Ano po ang sabi, mga minamahal? Santiago, may mga tao po talaga na bago niya gawin ng isang bagay na siyang nagpapasakdal sa kanya para maiwasan niya yung kasalanan, inuunawa niya yung salita para hindi siya magkasala. Santiago 1:25, pakibasa po. Dito po sa aklat ng Santiago 1, ang talata po ay 25. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nananatiling gayon, at na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ng taong ito sa kanyang ginagawa. Amen. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Makapag-amen po ba tayo, mga minamahal? Sa ating po pananambahan, mga minamahal, yung ginagawa natin pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon mula umpisa MC hanggang sa closing prayer, mga minamahal, yan po'y pagbibigay ng luwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon, kung nakakarinig tayo ng kabutihan ng Diyos, puntos yan. Tayo mga Kristiyano, kayo po ng mga nandyan, mga minamahal, pag narinig nyo ang kabutihan ginawa ng Diyos, ano ang dapat sinasabi natin, mga minamahal? Isa po yan sa pagbibigay luwalhati sa ginawang himala ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa kamangamanghang ginawa ng Diyos. Kaya anong dapat natin sabihin pag ang kabutihan ng Diyos sa pinag-uusapan? Amen po, di po ba? Anong kasunod ng amen? Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Para naman hindi isipin, nag-iisa ako rito, mga minamahal. Puri ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi dito, ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal ng kautusan ng kalayaan ay mananatiling gayon siya. Yan po yung sinasabi ng Biblia. Bago niya gawin yung isang bagay, inuunawa niya muna, sinisiyasat niya, makakabuti pa to bilang Kristiyano para sa akin? Makakasama ba to? Kaya sabi, lalo sa mismo sa kalayaan hindi siya nababagabag ng kaaway. Bakit? Lagi siyang malinis sa harapan ng mahal na Panginoon. Dahil bago siya gumawa ng hakbang, inaalam niya muna, sinisiyasat niya yung mga bagay para hindi siya magkasala o magkamali sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, may mga ganito talagang tao. Ang nagsisiyasat ng sakdal, sabi rito, na kalayaan ay nananatiling galon siya na hindi tagapakinig. Katulad niyo po, mga minamahal. Dapat yung lahat ng ating pinag-aaralan, wag lang po balabas sa kabilang tenga na hindi tayo naging tagapakinig, kundi taga-saliksik tayo, ilagay natin sa ating puso at isipan. Isiksik natin, mga minamahal. Kaya sabi, hindi lang kayo maging tagapakinig na lumilimot. Ang sabi ng Biblia, pagka ito hindi mo nilimot, na hindi ka na naging tagapakinig, pagpapalain daw ang taong ito sa kanyang ginagawa. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, kundi tagatupad ka at gumagawa at pagpapalay ng taong ito sa kanyang ginagawa. So, yung mga lahat na narinig na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, pag sinapamuhay mo yan, mga minamahal, matuturing ka ng ating dakilang Diyos na sinasabing, hindi mo lang siya pinakinggan, kundi pinamuhay mo pa, mga minamahal. Hindi mo nilimot, kundi bagkus nilagay mo sa iyong puso't isipan para ang kalooban ng Diyos ay iyong magawa sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ano sabi ng Biblia, mga minamahal? Dito po, mga minamahal, 2:7 na lang po, mga minamahal, ang unang ikalawang Timoteo. Dito po sa aklat ng ikalawang Timoteo, Kapitulo 2, talata 7. Isipin mo ang sinabi ko, sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Doon po sa binasa natin kanina, mga minama, sa 4:7 ng Kawikaan, binigyan tayo ng karunungan. Sabi ng Biblia, sapagkat sa karunungan,
kung yan ang kukuhanin mo, pangulong bagay dahil sa karunungan nakapaloob ang pangunawa. Sabi rito, isipin mo yun, sinasabi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung lahat ng ating pinag-aaralan, mga minamahal. Isipin mo yung sinasabi ko sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng bagay. Wala pong nasayang ang pag-upo nyo dyan. Walang nasayang yung pagkinig nyo dito sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, lahat ng bagay na yan, magkakaroon ka ng pangunawa sa lahat ng iyong pagiging pamumuhay bilang isang Kristiyano. Kaya sabi, isipin mo yan. Ibig sabihin, lagay mo sa isip mo, mga minamahal, sapagkat yan ang iyong magiging buhay. Bakit? Isipin mo sinasabi ko sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. Yan po yung magagamit natin bilang isang Kristiyano. Christ-like, mga minamahal. Yung ibinigay sa ating lahat ng bagay para unawain, isipin mo raw yan. Huwag mong aalisin. Huwag mong isa sa tabi sa iyong pakinig, mga minamahal. Ang sabi ng mahal na Panginoon, magagamit mo yan hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Puri ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po, mga minamahal, ay dadako na sa uling talata. Ano po ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kabila ng lahat ng mga minamahal bilang isang Kristiyano? Dahil ang unang kalaban ng Kristiyano, mga minamahal, yung kanyang sarili. Kaya, sa ating babasahin talata, pinag-iingat tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin, uling talata, Dito sa aklat ng Kalawang 1, Kapitulo 1, talatang 8. Dito sa ikalawang sulat ni Juan, ng Kapitulo 1, ang talatay 8. Mag-ingat kayo sa inyong sarili upang huwag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan, kundi upang tanggapin ninyo ang isang lubos na kagantihan. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So, nami-maintain mo na yung pag-asa, mga minamahal, at nag-iingat ka sa iyong sarili, mga minamahal, nagiging malinis ka sa harapan ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, mag-ingat kayo sa inyong sarili upang huwag ninyong iwala ang mga bagay na pinagpagalan. Gusto niyo ba, mga minamahal? Ilang taon, marami pong matured sa ating Christian dito, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, mababaliwala ang lahat ng mga taon ng araw ng iyong ginugol sa paglilingkod. Kung ang sarili mo mismo, hindi mo kayang pag-ingatan, mga minamahal. Ang sabi ng ating pinakamamahal, bakit sarili kaagad natin ang sinasabi ng ating pinakamamahal na Panginoon? Dahil maraming bagay sa ating sarili na kailangan suwayin natin para tayo maging karapat-dapat sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi rito, mag-ingat kayo sa iyong sarili upang huwag ninyong iwala ang mga bagay na pinagpagalan sa atin, mga minamahal. Sa pagluod at panalangin ng ating beloved parents in the Lord, mga minamahal, kaya tayo narito, inabot tayo ng kanilang panalangin at pagpapagal, mga minamahal. Kaya sabi, mawawala raw ang mga bagay na yan pag hindi ka nag-ingat sa iyong sarili, mga minamahal. Ikaw mismo ang nagwala ng kaligtasan sa iyong sarili. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, upang wag daw mawala iyong pinagpagalan, yung mga araw na taon ng iyong buhay, bigyan mong halaga yan. Nalalapit na ang pagbalik ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Mag-ingat tayo sa ating sarili. Ang sabi ng Biblia, upang yung mga lahat ng pinagpagalan, kundi upang tanggapin ninyo ang isang lubos na kagantihan. Pag dumating ang mahal na Panginoon, dapat kang tumanggap ng pagpapala ng buhay na walang hanggan. Yung lubos na kagantihan na mula sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa matatagpuan yan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo, mga minamahal, tayo po bilang isang Kristiyano, mga minamahal, kumpleto ang tinuro ng mahal na Panginoon. Sa lahat ng ating di natin kayang gawin o unawahin mga bagay, binigyan tayo ng mahal na Panginoon ng karunungan para pangulong bagay para sa lahat ng ating gagamitin, maging sa ating pamumuhay upang unawain natin yung mga bagay na alam natin makapagpapahina sa ating pananampalataya, makapagpapahiwalay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kailangan daw, mga minamahal, gamitin natin yan upang maintindihan natin yung lahat ng gusto ng mahal na Panginoon sa ating paglilingkod sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po tumayo, tayo po umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung wala tayong kaya, awitin natin, mga minamahal. Umingi tayo ng tulong sa Panginoon. Kung nagkukulang tayo ng karunungan, umingi tayo sa Panginoon. Siya na hindi nanunumbat, ibinigay niya lahat ng bagay, pati ang kanyang buhay, mga minamahal. Lalo na kung ang iyong hihingin sa kanya karunungan at gagamitin mo sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. How much more na hindi ibibigay ng Diyos yan, mga minamahal? Wala siyang hindi ibibigay. Problema suliranin, lulutasin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Anong bagay mo na meron ka ngayon, humingi ka ng tulong sa mahal na Panginoon. Kung meron ka pang hindi naiintindihan, humingi ka sa mahal na Panginoon ng karunungan. At ang lahat ng bagay, maintindihan mo sa ibibigay sa iyong karunungan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Awitin po natin, mga minamahal, Panginoon, tulungan mo po ako, mga minamahal. Tulungan mo ako at sa oras ng
pangangailangan ko. Taas po natin ating mga kamay, mga minamahal. Tayo po pagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Napakabuti ng Diyos at pinatunayan niya na yan sa atin, mga minamahal. Maging tibay tayo sa lahat ng bagay. Mayroong sumasabat, hirap sa ating magawa. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, hallelujah. Habang inaawit natin ito, mga minamahal, isipin natin yung mabubuting ginawa ng Diyos sa ating buhay. Mula na tayo makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ngayon, nagtatamasa tayo, mga minamahal, na mga pagpapala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mananatili, nagyayaman mo, purihin ka, mahal na Panginoon. Thank you, dearest Jesus. Kailangan ka namin, mahal na Panginoon, sa aming paglalakbay. Kung wala kaming magagawa, mahal na Panginoon. Sa'yo lang po kami umaasa na araw-araw na aming buhay. Ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang aming tagumpay. Ikaw ang aming kaligtasan, kabalikan sa lahat ng bagay. Magbabalik sa nais na ating pinakamamahal na Panginoon. Masumpungan tayo hanggang sa magbabalik na mahal ang Panginoon, maging marinig sa kanyang banal na harapan. Thank you, dearest Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Marinig ka, mahal ang Panginoon. Tayo matibay na ating pinakamamahal na Panginoon. Thank you, dearest Jesus. Purihin ka, mahal na Panginoon. Ikaw, mahal na Panginoon. Wala kami maibabay sa kabutihan mo. Ikaw ang sa aming sandigan. Iyan itong bibigay ng tibay sa aming katatagan. Hallelujah! Hallelujah! Patuloy tayo makapag-ugnayan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ka, O Diyos! Hallelujah! Kailangan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mahabang lakbayin, ang Diyos ang ating sandigan. Purihin ka, mahal na Panginoon!
Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, sa lahat po ng ating pong ginagawa, ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon, maging matibay tayo hanggang sa kanyang pagbabalik, mga minamahal. Ayon sa ating napag-aralan, ayaw ng Diyos na maging kaisa tayo sa mga ginagawa ng sanlibutan, mga minamahal. Dahil tayo hiniwalay ng mahal na Panginoon pa sa lahat ng gawang mabuti. At ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik ay panghawakan natin yan, mga minamahal. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, kung tayo po'y nakakagawa ng hindi maganda, anong pagkakaiba natin? Pero para saan po nakilala natin ating pinakamamahal na Panginoon sa kabila ng lahat ng ating binalikan? Yung alam nating masama na ating pinanggalingan, mga minamahal. Ito yung nagpahiwalay sa ating masama at pinakamamahal na Panginoon. Ngayon binigyan tayo ng kaalaman, karunungan. Ang sabi ng mahal na Panginoon, upang umalam ng lahat ng bagay na mabuti at magagaling sa harapan ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, huwag nating sayangin, bigyan natin ng kabuluhan yung lahat ng ating ginagawa sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy tayong umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa iyong kabutihan. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ka, mahal na Panginoon. Sa lahat ng pagsunod hanggang purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. At tayo po, mga minamahal, tuloy-tuloy na po. Dapat po tayo sa ating pong lahat ng ating mga pangangailangan, ating mga prayer requests, ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy tayong manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon para sa lahat po ng ating pangangailangan. Ilagay po natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, kung ito may lubusang pagbabago ng buhay, pagkalaya sa lahat ng mga bisyo at kahinaan, katatagang kalakasan, pananampalataya, mga minamahal, at ang tagumpay ng banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, na siya po mag-provide ng lahat ng pangangailangan, mga minamahal, para sa lahat ng gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, na patuloy, mga minamahal, na ito po'y maitaguyog ng ating pinakamamahal na Panginoon para sa kaligtasan pa ng marami pang kaluluwa. Kaya tayo po'y magkaisa, manalangin po tayo, mga minamahal. Sabihin natin sa ating pinakamamahal na Panginoon yung lahat ng ating mga karaingan sa Kanya. Tayo po'y magkaisa, manalangin. Dakilat na pagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalawang pinakamamahal na Panginoon, sa punong dalangin po ng ayong po minamahal at ginagalang na pastor, mahal na Panginoon, kami po yung nagpupulit, nagpapasalamat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Narito po ang iyong mga anak, dumudulog sa iyong trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Talastas mo po, mahal na Panginoon, ayong mga puso't isipan. Alam mo po, ninanasa na ayong mga puso, mahal na Panginoon. Tugunin mo po sa iyong walang kapamaraan, mahal na Panginoon, kung tumay lubusang pagbabago ng buhay, kahinaan, mahal na Panginoon, panlulupaypay, lahat mga kawalang pananampalataya, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, tugunin po sa iyong malang kapamaraan. Dalangin namin, O Diyos, ikaw po mag-provide ng lahat ng iyong pangangailangan sa iyong banal na gawain sa lugar na ito. Mahal na Panginoon, gamitin mo ang bawat isa binandalyo ng Espiritu ng pagpapala na tumawag pa ng marami pang kaluluwa, mahal na Panginoon. At sa lahat ng iyong mga anak, ano ang kailang mga suliranin, problema, karamdaman, mahal na Panginoon, hindi may clear yung kamay, pang di umaabot, hindi mahina yung pandinig, pang di umarinig, ang lahat ng aming idinadalangin sa iyo, special na palangin sa iyong mga beloved children, mahal na Panginoon. Patuloy mo sila, mahal na Panginoon, bigyan katatagan. Ang pagkaloob po sa kanila, mahal na Panginoon, ang iba yung karunungan, mahal na Panginoon. At bigyan po sila, mahal na Panginoon, mga nasaganang pagpapala, ibuso po sa kanila at kalakasan, mahal na Panginoon, upang lubos po nila kayong pangunahan sa lahat ng panalangin, mahal na Panginoon. Hindi lang sa kaligtasan pa ng marami pang kaluluwa dito, ang bigay sa buong mundo, mahal na Panginoon. Ikaw po mag-provide ng lahat ng pangangailangan
pangangailangan. Nawaya, hanggang sa iyong pagbabalik, manatili kami sa iyong banal na kalooban. Mahal na Panginoon, masumpukan mo po kaming gumagawa ayon sa iyong banal na kalooban. Ito po aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Patong po natin kaliwang kamay sa parte ng karamdaman, kanang kamay sa ulo. Sipin po natin ating minamahal at ginagalang na pastor, nagpatong ng kamay sa ating mga ulo. Kaisa po tayong manalangin, sawayin po natin yan. At sa makapangyariang pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, sa panandalang minamahal at ginagalang na pastor, aming sama-samang sinasaway ang lahat ng hadlang na gawa ng kaaway sa aming paglilingkod sa iyo. Lahat ng kahinaan, lahat ng palulupaypay, lahat ng palilinglang na gawa ng kaaway, lahat ng problema, karamdaman, sa pangalan ni Jesus, lahat ng suliranin, lumayas ka, sa pangalan ni Jesus, cast out lahat ng demonyo ng gawa ng kaaway. In Jesus' name we pray. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon at bilang pananampalataya mga minamahal, tayo po tumalon bilang tagumpay na mga minamahal, natanggap po natin mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon. 3 beses po, shout out up your voice 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. At dyan na po mga minamahal at tatapos yung ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. We love you in the Lord, but our dearest Jesus loves you more and more. Tayo pinadala ko sa mga announcement to our beloved brother Fernando. Amen. Makinig po tayo mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Isang matunog muna, mga minamahal na palakpak para sa ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Amen. Praise God. Bago po sa ating pong announcement, mga minamahal, tayo muna idadako po sa ating pong special love offering. Praise the Lord. Narito po ang mananalangin, ating beloved brother Ray Valencia. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ating po itaas ang ating pagkakaloob sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. O po, Diyos naman ang banal, makapangyarihan sa lahat kami nandito, mahal Panginoon, patuloy na nagpupuri sa iyong dakilang pangalan, mahal Panginoon, dumako kami sa bahagi ng special love offering, mahal Panginoon, ipuhin mo ang bawat isa, mahal Panginoon, na magbigay na nararapat lamang sa iyo, mahal Panginoon, na sa ganun namin magamit kami, mahal Panginoon, sa mga pangailangan dito sa bahay-sambahan mo, mahal Panginoon, ganun din, mahal Panginoon. Aming idinadalangin, mahal Panginoon, ang darating na krusada, mahal Panginoon. Ikaw mag-provide ng lahat na pangailangan, mahal Panginoon, na walang labis, walang kulang, mahal Panginoon. Hallelujah. Sa unang dalangin namin ginagalang na pastor, mahal Panginoon. Pagpalain mo ang lahat ng mga bibigay, ganun din naman ang mga walang kakayahan pang magbigay, mahal Panginoon. Pagpalain mo sila, mahal Panginoon. Ikaw mag-provide ng mga pangailangan nila, mahal Panginoon. Ikaw magbigay ng trabaho, mahal Panginoon. Pag-ingatan mo ang bawat isa. Ito ang aming samot na langis sa matamis pangalan ng Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah.